Pinaghahandaan na ng Kamara ang pag-usad sa plenaryo ng mga reklamong impeachment laban kay VP Sara, lalo namang umuugong ang balibalitang may sapat na numero na para ma-impeach ang bise. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, kailan na pagdedebatehan sa plenaryo itong articles of impeachment laban kay VP Sara? Jiggy, sa Lunes, May 11, nakatakdangang pagdebatihan sa plenaryo yung articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at posible na rin nga yung mauwi sa botohan 1/3 o 106 na boto yung kinakailangan para ma-impeach ang bise. Kapag na-impeach po, ipadadala yung articles of impeachment sa Senado na siyang tatayong impeachment court at bilang paghahanda nga, Jiggy, bibigyan ng kopya ng articles of impeachment yung lahat ng kongresista, mga complainant at ang respondent na si VP Sara. At para kay House Deputy Speaker Ronnie Puno, sigurado nang makakakuha ng 106 na boto o higit pa. Narito po yung kanyang pahayag. Kung ipagsama mo yung boto ng lakas lang at ng 55 na bumoto sa committee, you will already get your 106. Di ba? So, what are the odds? Kung pumupusta ka sa karera ng kabayo, panalo na siguro itong kabayong ito kasi 106 lang ang kailangan. At Marian, iulat mo nga itong pananaw ng mga partido kung paano sila magbobotohan. Meron bang mga pagbabago sa araw na ito? Yes, Jiggy, yung pinakamalaking partido na Lakas CMD ay nagpulong kaninang tanghali. Sa halos 70 members ng partido ay higit 60 raw yung kanila. So sa kanila, yung sigurado ngang bobotong i-impeach si VP Sara. Narito po yung pahayag ni Congressman Zia Alonto Adyong ng Lakas CMD Party. Definitely, as a party, we go behind the party's, the party members that have already invested in this proceeding, in this process of impeachment, namely the chair and the endorser. So we expect that Lakas will come out strong in terms of its vote. It's possible that 200 votes might be secured. Jiggy, ganyan din kakumpiyansa yung ikalawang pinakamalaking partido na National Unity Party o NUP sa magiging botohan. Ayon nga kay NUP Chairman Ronnie Puno, at least 60% o higit 30 members po ng kanilang partido ang boboto para i-impeach ang vice-presidente. Pero aminado si Puno na may mga isinasaalang-alang din daw yung iba nilang miyembro gaya nga po ng pressure mula sa kanilang lugar at religious sector. Narito po yung kanyang pahayag. Yung mga problema dyan, siyempre in Mindanao, nahirapan yung aming mga miyembro kasi when they ask around, everybody says no. In other areas, as you know, the Iglesia ni Cristo has a very strong position about this matter and it continues to be there. At Marian, may reaksyon na ba yung mga congressman dun sa pahayag ni Senator Robin Padilla na posibleng harangin ng minorya sa Senado ang impeachment trial? Jiggy, pumalag nga itong si House Senior Deputy Minority Leader at ML Party List Representative Leila De Lima sa pahayag na yan ni Senator Robin Padilla. Aniya, hindi lang taga-kontra yung trabaho ng minorya tulad ng sinasabi ni Senator Padilla. Narito po yung pahayag ni Congresswoman De Lima. Yes, we fiscalize, we oppose yung mga sa tingin namin hindi mga magandang polisiya, hindi mga magandang legislative measures. Pag gano'n na lahat na lang i-oppose ng minority, you're no longer a genuine minority. You would be considered an obstructionist. Jiggy, inaasahan ngang aatasan na ang House Secretary General para nga bigyan ng kopya ng articles of impeachment at mga ebidensya yung lahat ng kongresista. At ayon nga po kay Justice Chairperson Jerby Luistro, sapat na raw yung ibibigay na panahon para pag-aralan ng mga kongresista ang mga dokumento bago nga po yung botohang inaasahan sa Lunes. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.